Magandang umagang muli sa bawat isa sa atin, isang linggo na kung saan ay tayo pong lahat ay magsa-celebrate because God is truly faithful, amazing. So ngayong araw na ito, tayo po ay sasamba na sama-sama sa Diyos at bibigyan natin siya ng pinakamataas na karangalan at papuri sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay yumuko at sama-samang manalangin para sa pastoral na pananalangin. O aming amang nasa langit, Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na matapat, Diyos na mabuti, Diyos na dakila sa lahat. Panginoon, kami po ay buong kapakumbabaang dumudulog sa iyong kabanal-banalang trono, Panginoon. Nais namin, O Diyos, ipagkaloob sa iyo ang isang pagsamba na nararapat sa isang Diyos na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Panginoon, tanggapin niyo po ang pananambahan ng iyong mga anak. Bagamat wala po kaming face-to-face sa oras na ito, I believe, Lord, ang kapangyarihan mo, ang espiritu mo, ang siyang patuloy na hahaplos at magpapaunawa at magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Panginoon, wala pong limitasyon ang iyong presensya. Hindi po ito tumitigil sa isang lugar. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kaya, Panginoon, anumang lugar, Panginoon, o saan man kami nakaupo ngayon, nakikinig at nanonood, Lord, hahanapin ang kanilang patuloy, Panginoon, na pagsamba at makikita, Panginoon, ang isang tunay na pagsamba ng iyong mga anak. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. At sa umagang ito, O Diyos, linisin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Hinihiling din po namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Puspusin mo kami, Panginoon, at pangunahan. Lord, sa oras na ito, inaalala po namin ang aming sambahayang Pilipinas, Panginoon. Lord, tunay na sa kabila ng mga pandemya ay nakikita pa rin namin, O Diyos, ang iyong kabutihan, kabanalan at direksyon sa amin. Lord, nawa, Panginoon, patuloy po na sa kabila ng nagaganap na sitwasyong ito sa aming paligid, ay maging pagpapala kami at patuloy na maging malakas kami, matatag kami at patuloy na hinihiling namin, O Diyos, sa iyo, bigyan niyo po kami ng malakas na pananampalataya at patuloy na pagtitiwala sa inyong banal na kapangyarihan. Lord, isinasubmit po namin ang aming buhay sa inyo. Ito'y sa iyo, Panginoon, at angkinin mo ito, Panginoon, at patuloy na ito'y ibibigay namin sa iyo. Inaalala din po namin ang aming iglesia, ang Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Lord, tunay na aking dalangin na sa kabila ng ganitong sitwasyon, ang bawat mga anak mo na siyang mga sumisilong sa iglesyang ito ay tunay na lumalalim sila sa pagkakilala at paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat miyembro ng iglesia sa bawat kamay na kung saan ay ginagamit nila upang magbigay ng karangalan sa inyo sa buhay, Panginoon, na ito. Lord, anumang mga businesses na meron sila, anumang trabaho na kanilang ginagampanan, anuman ang kanilang pinagkakakitaan sa pangkasalukuyan. Panginoon, pagpalain mo ito, Panginoon, at patuloy na bigyan niyo po sila ng kalakasan. Lord, anumang sino man sa mga anak mo na merong nararamdaman physically na kahinaan o karamdaman, in the name of Jesus, I declare healing by the blood of Jesus Christ na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay aking idinadalangin na hipuin po ninyo sila, Panginoon, at pagalingin, Panginoon. Lord, ingatan mo ang mga anak mo, Panginoon, na patuloy na sa kabila ng ganitong kalalagayan ay patuloy pa rin kaming maging daluyan ng inyong masaganang biyaya. Panginoon, patuloy po na itinataas ko, Panginoon, ang mga programa o ministeryo meron kami sa pangkasalukuyan. Ang Bible study ng mga kapatid na Leonie at Vilma, Panginoon, na ginaganap, Panginoon,
sa lugar ng area si Lord. I pray, Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Panginoon. Pagkaloob niyo po sa kanila ang kalakasan pisikal. Pagkaloob niyo po sa kanila ang katalinuhan at kaalaman, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, sa bawat mga tao, mga miyembro na uma-attend doon sa kanilang Bible study, Lord, tunay na sila po'y lumalim, lumakas, Panginoon. Gamitin yung pagpapala, daluyan ng kaalaman ang mga anak ninyo. Lord, hindi lamang sila, Panginoon, maging ang iba naming kapatid, hindi ko alam kung paano nila ginagamit ang kanilang kaalaman, ang kanilang karanasan, Panginoon, sa inyo. Pero, Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na sa kabila ng pandemyang ito ay tunay na hindi mahadlangan ang aming pagdadala ng inyong salita, ang pagiging bibig at kamay, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lord, paglain nyo even ang ministeryo ng inyong lingkod, ang ministeryo ng pagbubulay-bulay sa umaga, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na marami po ang naaabot ng mga salita mo, Panginoon. Lord, ito'y ibinigay mo sa amin at hindi ito maihinto, Panginoon. Kahit na mawala ang pandemya, Panginoon, magpapatuloy ito sapagkat tunay na marami pong naliligtas, maraming naaabot, maraming napagpapala. Even, Panginoon, ang mga anak mo na kung saan ay nakakapakinig araw-araw, Panginoon, ng salita mo, Lord. Tunay, O Diyos, tulungan niyo po ang ministeryong ito na mas lalo pa itong lumawak, mas lalo pa itong lumaki, Panginoon, upang sa gayon ay mas marami pang maabot. Lord, bigyan niyo kami ng mga content, Panginoon, na magbibigay ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Lord, abutin niyo po ang mga anak ninyo, ang kanilang, kung sino man ang mayroong mga problema, mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, tulungan po ninyo sila, patatagin niyo po sila, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan at patuloy na maging malakas sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito at patuloy, Ama, na hinihiling namin at winawasak namin ang espiritu ng virus, ng pandemya, Panginoon, na nasa aming paligid, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na matagalan ito at mapagtagumpayan ang anumang mga bagay na darating pa sa ating buhay. Sa umagang ito, O Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, amin din pong inaalala ang pamilya ng inyong ang pamilya masilang, Panginoon, na kung saan ay malapit na kaibigan din ng inyong lingkod, Pastor Orly, Panginoon. Lord, siya po'y pumanaw noong June 8, Panginoon, sa sakit ng diabetic, Panginoon, sa komplikasyon ng diabetes, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, aliwin nga po ninyong patuloy ang kanyang pamilya, Panginoon. Tunay, O Diyos, salamat sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang paglilingkod na hanggang sa huli, Panginoon, ay nagpipreach siya, Panginoon. Hanggang sa huli, Panginoon, ay ginamit niya ang kanyang buhay upang maglingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, maging halimbawa ito sa bawat isa sa amin na tunay na ang buhay namin ay pansamantala lamang sa buhay na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, tunay na ilagay mo sa aming puso ang paglilingkod, ilagay mo sa aming puso ang pagmamahal sa inyo, ilagay mo sa aming puso na sa bawat araw ng aming buhay ay maging kagamit-gamit kami para sa kaluwalhatian at karangalan ng iyong banal na pangalan. O aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang mga anak mo, Panginoon, ay mayroong mga kahilingan yan, Panginoon. Alam ko, O Diyos, Lord, tunay na bigyan niyo po sila ng katatagan at katiyagaan sa pananampalataya upang patuloy silang umasa at magtiwala, Panginoon. Because, Lord, I believe na ang mga pangako mo sa iyong salita ay matutupad. Maraming salamat. At sa umagang ito, O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, samahan po ninyo kami. Ang bawat talata na aming babasahin ay tunay na tumimo sa bawat isa sa amin, magrema sa bawat isa sa amin, at maging pagpapala ito sa bawat buhay ng bawat isa. Sa inyo ang karangalan at pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos, tayo pong lahat ay magbigay ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng masigabong palakpak. Hallelujah. Holy, O Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at alam ko na ang bawat isa sa inyo ay naririyan na at tunay nga na nakahanda na. Ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa isang mabiyayang mensahe na ihahatid ng inyong lingkod. Excited po ba ang bawat isa
na makinig ng salita ng Diyos na ihahatid ng inyong lingkod. Hallelujah. Praise the Lord. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay mayroong pamagat na Who killed Jesus? Hindi ako pastor, hindi ako. Hallelujah. Sino ang pumatay kay Jesus? Who killed Jesus? Itong katanungan ito ay malimit na pagkakamalian sa dahilang sa katotohanan naman talaga o sa realidad at istoryang ating nalaman at napakinggan, napakaliwanag naman talaga na mismong sa kamay ng mga sundalong Romano ang ating Panginoong Kristo ay namatay. Yun ang ating pagkaunawa or yun ang atin pong pagkakaintindi. Subalit kung ikaw ang tatanungin bilang isang mananampalataya o isang tao na naliwanagan na at nabigyan na ng pagkakataong mabuksan ang ating saradong isipan, kung ikaw ay aking tatanungin sa umagang ito, sino ang pumatay kay Jesus? Ano ang isasagot mo? Marahil ang iba sa atin ay sasagot na, Pastor, ang pumatay kay Jesus ay ang mga sundalo, di ba? Maliwanag yun sa Bible. Pastor, ang pumatay kay Jesus ay ang mga Hudyo, di ba? Ang kanyang mga kababayan ang pumatay sa kanya. Kaya nga sinabing, ipako sa krus, ipako sa krus. So, ang kanyang mga kababayan Hudyo. O kaya, Pastor, ang pumatay kay Jesus ay walang iba kundi si Pilato. At naghugas kamay pa siya at sinabi niyang, hindi ko nasagutin ang kamatayan ng taong ito. So ganoon ang mga maaaring sagutin o isipin ng bawat isa sa atin patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa umagang ito ay gusto ko pong ituro sa inyo at sabihin sa inyo kung sino ang pumatay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pumatay sa ating Panginoong Jesucristo ay mismo ang Ama na nasa langit, ang pumatay sa kanyang nag-iisa at pinakamamahal na bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Amang nasa langit ang siyang pumatay. Paano po ang ibig mong sabihin, Pastor? Tingnan natin ang banal na kasulatan. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sa English, ganito po ang pagkakasabi. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? According to Romans chapter 8, verse 32. Ito po mga mahal kong kapatid sa Panginoon ang napakaliwanag na sinabi dito ng mga talata na ating binasa sa umagang ito. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Ayun po yung keyword dun eh. He handed down. He who did not spare his own son. Pwede na namang i-spare eh. Pwede namang wag patayin, pwede namang ibigay, pwede namang wag nang ipapatay o wag nang patayin o wag nang dumating doon sa bagay na yon. Pero makikita natin sa banal na kasulatan na sinasabi ng Tagalog, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Hanggang saan mga kapatid? Yung salitang hindi niya ipinagkait, hanggang saan ba ito? Ang sabi ng banal na kasulatan, hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo.
Si Jesus ay ibinigay para sa ating lahat patungo sa kamatayan ayon sa dakilang plano ng ating Amang nasa langit. Ayon sa dakilang plano ng tinatawag na pagliligtas sa sangkatauhan, ito ay ibinigay ng ating Diyos Ama sa bawat isa sa atin upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. He did not spare His own Son. Mismo ang anak ng Diyos ay ibinigay niya hanggang kamatayan. At gusto kong unawain ang bawat isa sa atin na ang kaisipan na yon ay ayon sa kaisipan na mas malalim pa sa atin na hindi kayang abutin ng ating pagkaunawa. Ang hirap unawain na kung saan ay makita ng bawat isa sa atin yung bagay na kung saan ay magpapakita ng tunay na pagkaunawa sa ginawa ng ating Panginoong Diyos Ama. Sa ating limitadong isipan ay napakahirap isipin, napakahirap unawain na mismo ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ipinagkaloob para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang tawag dito sa English ay yung foreknowledge ng ating Diyos. Yung kanyang kaalaman ay lumalagpas sa ngayon, sa noon, sa simula, sa present at maging sa future. Ang ating Diyos ay nakikita ang lahat ng bagay. Because God is an omnipotent, omniscient God. Ang panukala, ang plano at plano ng ating Panginoong Diyos ay nasa kanyang isipan na kung saan ay nagbibigay ng kaunawaan mismo sa atin na ang lahat ng ginawa ng ating Diyos ay para sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito yung plano ng Diyos, ito yung panukala ng Diyos na dapat unawain ng bawat isa sa atin. At ang panukalang ito na kung saan ay ipinapakita ng banal na kasulatan, sabi nga ng salita ng Diyos, ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. So, I just want to clear, my dear brothers and sisters in Christ, na yung salitang ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo, ayon, kaninong pasya? Ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa. Ibig sabihin, naroon yung foreknowledge ng ating Diyos Ama. Naroon yung pagiging omniscience ng ating Diyos Ama. At ayon sa kanyang kaalaman, ito'y kanyang ipinasya na, kanyang itinalaga, kanyang ipinedestin, kanya na po itong nasa plano na bilang Diyos. At ang planong iyon, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, minsan hindi maunawaan ng tao yon. Para bang iniisip ng tao, parang naglalaro lang, parang tayo nasa drama lang. Pero hindi ganon ang dapat makita ang picture ng bawat isa sa atin. Hindi ganon ang dapat makita ang picture ng bawat isa sa atin. Hindi dapat ganon yung larawan na nakikita ng bawat isa sa atin. Ang dapat na nakikita ng bawat isa sa atin ay walang iba kung hindi yung katanungan, bakit binigay ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang bugtong na anak? And to think na yung pagbibigay ng ating Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak ay hanggang doon sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga yung katanong, who killed Jesus? Sino ang pumatay sa Panginoon? Mga kapatid, ang mismong pumatay sa ating Panginoon sa Kristo ay ang ating Diyos Ama, ang ating Ama na kung saan ay sa simula't simula pa lamang ay nakaplano na, nakatalaga na upang sa gayon ang bawat isa sa atin ay makatanggap ng kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Nararamdaman ba natin yun? Nauunawaan ba natin yun kung gaano kasakit sa Ama ang kanyang ginawa? Nararamdaman ba natin yung level ng sakit
na nadama ng Ama para sa kanyang anak na ipinako sa krus ng Kalbaryo? At nauunawaan ba natin yung bigat na naramdaman at sakit ng Panginoong Jesucristo sa panahon na siya'y pinahihirapan, hinahagupit, at naroon na ipinako sa krus ng Kalbaryo? Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan masigit itong ipinaunawa din sa Isaiah, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Sinabi ni Yahweh, ang Kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang Kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Mga mahal kong miyembro sa Papuri Baptist Church, mga mahal kong tagapakinig at taganood o nanonood ng sermon na ito, nais kong makita natin yung bigat ng loob o bigat ng pangyayari sa mga oras na ito. Mismong ang ating Diyos na si Yahweh ang nagsabi, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Masakit sa isang ama na makita ang kanyang anak na kung saan ay siya ang maging kapalit, na kung saan ang kapalit na yun ay hahantong doon sa kamatayan. Kalooban ng Diyos na si Jesus ay madurog. Kalooban ng Diyos na si Jesus ay mamatay sa kamay ng mga sundalong Romano. Mapahirapan, hagupitin, alimurahin, maltratuhin, saktan hanggang siya ay mamatay. Ang Diyos sa kanyang kaalaman o sa kanyang foreknowledge ay nagbigay at nagplano ng mga bagay na ito. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Alam niyo mga mahal kong kapatid sa Panginoon, kung wala ho pa nung pagpalit, wala pong kaligtasan. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Katulad ng kung papaanong itinaas ni Abraham ang patalim. Natatandaan niyo ba yun? Katulad ng kung papaanong itinaas ni Abraham ang patalim upang saksakin at ialay ang kaniyang anak na nag-iisa na si Isaac. At sa oras na ito, sasaksakin niya na. Sa oras na ito ay kanyang itatarak na sa dibdib ni Isaac. Ay nagsalita ang ating Diyos na si Yahweh, Abraham, huwag mong saktan ng bata. Mayroon akong inihanda na kapalit para sa pag-aalay. At mula doon sa isang tabi ay nakita ang isang barakong tupa, lalaking tupa, na nakasingit yung kanyang sungay doon sa puno. At yun ang kinuha ni Abraham. At ito ang kanyang inialay kay Yahweh. Mga kapatid, nakahanda na po yun. Nakahanda na yung barakong tupa na yun doon. At sa pagkakahanda noon, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ganun din ito ay naglalarawan o nagpipicture ng mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ay ganun din ang mangyayari na itinaas ng Ama ang patalim upang ito ay itarak sa dibdib ng kanyang anak o ng kanyang sariling anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng banal na kasulatan yan, but did not spare His own Son. Siya ang kapalit. Si Jesus ang kapalit. Siya ang barakong tupa na ipinalit.
Sino yun mga kapatid? Ang kanyang nagmamahal, nag-iisang bugtong na anak na si Jesus. God did not spare His own Son because it was the only way He could spare us and still be a just and holy God. Makikita natin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, na kung saan ang ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayon sa kanyang panukala at plano, ay naroroon na ito yung pinakamatuwid na pwede niyang magawa at mananatili siyang Diyos na banal. Nakita niya ang sangkatauhan na talagang lugmok na sa kasalanan at matindi na yung pagtitimpi ng ating Panginoong Diyos sa pangyayari na kung saan ang mga tao ay nagkani-kaniya na sila ng lakad at talagang lugmok na sa kasalanan. Hindi na makabalik sa ating Panginoong Diyos. Naligaw na sila ng landas. Nawala na sila sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sila na kung saan ang Diyos na may likha na dapat sila ay sumamba sa Diyos kung saan-saan na sila at kung kani-kanino na sila naglingkod at sumamba. At dahil doon, naggumawa ng hakbang ang ating Diyos Ama. Isang hakbang na matuwid at banal. At ang hakbang na yun ay masakit sa Kanya. Subalit, kailangan. Kaya, sabi sa John 3:16, isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak na si Jesus bilang kapalit sa mga kasalanan na gawa natin. Ang kasalanan, ang kaparusahan, ang kalikuan, at sumpa na dala ng pagkakasala o dala ng pagkakasala na hindi natin matatakasan at malalagpasan hanggang sa pagkawasak doon sa impyerno na siyang destinasyon ng bawat isa sa atin, ay naligtasan nating lahat sa halip ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ang umako ng lahat ng ito at ang pinakamatindi sa lahat, mismong ang kanyang ama ang nagpahintulot na siya'y patayin. Masakit, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Masakit. Na ipahintulot ng kanyang ama na makita ang kanyang anak na patayin. Subalit ayon sa kanyang kalooban at kapahintulutan, naganap ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang talatang ito ng Roma 8:32 ang masasabi kong pinakamahalagang talata sa Biblia para sa akin. Bakit po, Pastor? Dahil ito ang pundasyon ng hindi matatawarang mga pangako ng Diyos sa Biblia. Mga pangako sa panghinaharap, ito ang tumutuldok sa lahat ng mga biyaya na ating tinatanggap at tatanggapin pa para sa darating na bukas. Hallelujah. Ang mga talatang ito ang siyang magbibigay ng tunay na kaunawaan sa bawat isa sa atin. Lahat ng parusa, lahat ng pagkakamali, lahat ng kondemnasyon, lahat ng korupsyon, lahat ng kasalanan, lahat ng sisi ay inako at tinanggap ng ating Panginoong Kristo upang tayo ngayon ay makatayo sa harapan ng ating banal na Diyos na may kumpiyansa dahil tayo ay pinatawad na. Come on, give Him the best clap offering sa ating Panginoong Diyos. Pinatawad na tayo, pinapaging matuwid na tayo, tinanggap na tayo ng ating Ama, pinagkakasundo na tayo, at ngayon tayo ngayon ang benepisyari ng kanyang mga dakilang pangako na ating nararanasan araw-araw.
araw. Ganun po katindi ang mga talatang ito. He who did not spare his own son, but gave him up for us all. Kung ganoon, sabi ng banal na kasulatan, hindi niya nga pinagkait ang kanyang anak eh. Gaano pa kaya? Sabi doon, how will he not also with him graciously give us all things? Nauunawaan mo ba yung kapatid? Nauunawaan ba nating lahat yon? Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kahit na mayroong pandemya, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Bakit, Pastor? Bingi ba tayo? Bulag ba tayo? Ang sabi ng banal na kasulatan, no? Kung ang kanyang nag-iisang anak, hindi niya ipinagkait ano pa kaya yung mga bagay na material lang ang hindi niya ibigay sa inyo? Kailangan lang po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, idig nating mabuti ito. Kailangan mag-sink in ito sa ating isip, sa ating puso. Kailangan maihalo ito sa ating mga dugo upang manalaytay sa ating katauhan ang tunay na rema ng mga salitang ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganoon kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Ano ngayon, Pastor, ang ating aplikasyon o implikasyon? Ano implication nito? Anong implikasyon nito? Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, seatbelt po tayo dahil bukod sa may implikasyon ito sa Diyos, meron din itong aplikasyon sa atin, sa bawat isa sa atin. And what is the implication? Ganoon kalalim at kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos. Kung ikaw na nanonood ng sermon na ito at nakikinig at wala pang Kristo sa buhay mo at ngayon ikaw ay namumuhay ayon sa iyong sarili, nais kong sabihin sa iyo, kung ikaw ay depressed, kung ikaw ay namumroblema, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay nandoon na nalilito na sa buhay na ito dahil sa mga pangyayari sa buhay, nais kong sabihin sa iyo sa umagang ito, mahal na mahal ka ng Diyos, nais kanyang yakapin sapagkat isang araw sa buhay ng ating Panginoong Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw ay iligtas mula sa isang tiyak na kapahamakan sa impyerno. Ganoon kalalim at kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, mga mahal kong kapatid, miyembro ng Papuri Baptist Church of Dasmariñas, nararamdaman mo ba yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo? Hallelujah! Kinikilig ka ba kapag nalalaman mo na mahal ka ng Panginoong Diyos? May tama ba sa iyo yung salitang ito na kung saan ay nakita mo na mismo ang anak, mismo ang ama ay hindi niya ipinagkait para sa iyo? Ganun ka kamahal ng Panginoon, kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. At ganun siya kalawak. Hindi ko kayang sukatin ang lalim at pag-ibig ng Diyos, pero sapat yun para makita ko ito at maramdaman ko sa aking buhay. Pangalawa, anong implikasyon? Ito, matindi. Hallelujah. Mag-seatbelt ka. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak at maaasahan. Oy, Pastor, bakit? Hindi mo ba nababasa? Di ba? Ang sabi ng banal na kasulatan, kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ano pa kaya ang mga bagay na kung saan ay kailangan mo na hindi niya ibigay?
So, ibig sabihin, anumang mga pangako ng ating Panginoong Diyos, anumang mga pangako na nababasa natin ang lahat ng yun, selyado ng lahat yun. Lahat yun ay merong yes. Yes. Lagi kong inuulit sa inyo. Lahat ng pangako ng Panginoong Diyos is yes. Why? Because hindi sinungaling ang Diyos. Lahat ng bagay ay gusto niyang ibigay sa iyo upang magkaroon tayo ng tinatawag na buhay na masagana. At ang buhay na masagana ay hindi lamang sa material na bagay. Ang buhay na masagana ay buhay na may kagalakan at may kapayapaan sa piling ng ating Diyos Ama. Kaya yung pangako ng Diyos, maaasahan mo yan, no? Kuha ka lang. Panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Bakit, Pastor? Sabi ng Panginoon Hindi naman si Pastor ang nagsabi. Hindi naman yung kapitbahay namin ang nagsabi. Hindi naman yung kaibigan namin ang nagsabi. Ang nagsabi ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Ang nagsabi ay ang Diyos na may likha at may ari ng sanlibutan. Ang nagsabi ay ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang nagsabi ay ang Diyos na may likha sa atin. Ang nagsabi ay ang Diyos na tumubos, isinugo niya ang kanyang bugtong na alak upang ako'y tubusin sa aking kasalanan. Ngayong ako'y anak ng Diyos, anumang meron sa kaharian ng Diyos, ay meron ako. Dahil ako ay tagapagmana ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So yun ang implikasyon. Malawak at malalim ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ko. Pangalawa, ang mga pangako ng Diyos ay tiyak na maaasahan. Pagtiwalaan natin, mga kapatid. Pagtiwalaan natin yan. Dahil kapag hindi mo pinagtiwalaan yan, hindi mo maaani yan. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, bahala ka, basta ako magtitiwala sa Diyos dahil gusto kong anihin ang mga pangako ng Diyos. Hindi doon lang sa langit. Kahit nandito ako sa lupa, aanihin ko ang mga pangako ng Diyos sapagkat yan ay tiyak at maasahan. Ano naman ngayon ang application natin? Bilang mga anak ng Diyos, tayo, ano ang aplikasyon natin? Matapos nating malaman ang mga bagay-bagay na ito, ano po ang ating aplikasyon? Ako bilang anak niya, ano ang aking response? Ano ang aking magiging tugon? Na kung saan ay nakita ko, naunawaan ko, na kung saan kahit na ganon kasakit sa ama, na mismo ang kanyang anak ay kanyang ipapatay. Mismo ang kanyang anak ay talagang naroroon na sa kanyang kalooban ay humantong doon sa plano na kung saan ay kamatayan. Ano ngayon ang aking tugon na nalaman ko na ito'y para sa akin, para sa aking kaligtasan? Una, mamumuhay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Matapos kong malaman na ito ang ginawa ng aking amang nasa langit sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, sino ako? Hallelujah, Lord. Para bigyan mo ng atensyon na ganoon. Sino ako, O Diyos, na isang nilikha mo na kung saan, sabi nga, mula sa putik ay nilikha mo. Dahil dito, Panginoon, hindi ko kayang bayaran yan. Dahil in the first place, hindi mo kailangan yan. Ikaw ang mayaman, ikaw ang may-ari lahat ng bagay. Hindi ko kayang bayaran yan. Pero kahit na hindi ko kayang bayaran, Panginoon, ang buhay na ito ay magbibigay ng karangalan sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang buhay na ito, Diyos ay magpupuri, magpapasalamat at magbibigay ng karangalan sa iyo. Hindi ako magpapasaway, Panginoon. Hindi ako tatalikod sa iyo, Panginoon. Hindi masisira ang pangalan mo sa pamamagitan ko. Sa halip, Panginoon, ang buhay na ito ay ipamumuhay ko at magbibigay ng may karangalan sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Pangalawa, mas lalo kong mamahalin ng Diyos. Hallelujah!
nakakakilig mga kapatid, mas lalo kong mamahalin ang Diyos. Walang araw na nalilipas na hindi ko siya mamahalin. At kapag ginawa ko ito na mamahalin ko ang Diyos, ang ibig sabihin, siya ang magiging priority ng buhay ko. Sa Kanya iikot ang buhay ko. Sa Kanya ako mabubuhay. Wala akong gagawing desisyon na kung saan ang desisyon na yon ay hindi masasaktan ng Diyos sa halip magbibigay karangalan. Mahal ko siya eh. Mamahalin ko si Lord. Mas lalo kong mamahalin siya kahit na hindi ko kayang pantayan ang kanyang pag-ibig, pero mamahalin ko siya. Ang isang anak ng Diyos na tunay na nagmamahal sa Diyos o lumalalim ang pag-ibig sa Diyos ay isang anak na hindi gagawa ng anumang bagay na ikasasakit at ikasisira ng kanyang minamahal. Amen po ba? Come on, give him the best clap offering sa kanya. Mahal natin ang Diyos. Mas lalo kong mamahalin ang Diyos sa buhay. Pangatlo, ipagpapatuloy ko ang misyon na iniwan at ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, magiging bibig at kamay ako ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Merong misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Ano yun? Kailangang marinig ito ng sangkatauhan. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kailangang maramdaman ng mga tao na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. At hindi naman dadagundong at magsasalita ang Diyos mula sa langit. Mga kapatid, gagamitin ako ng Panginoon. Ipagkakaloob ko ang buhay ko para ito ang maging bibig at kamay ng Diyos at makita nila ang Diyos sa akin sa pamamagitan ko. Dahil dito, ia-apply ko sa aking sarili, Panginoon, mula sa araw na ito, ako na ang magiging bibig at kamay ninyo para abutin at ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Nawa kapatid, makita at masumpungan ng Diyos ang bawat isa sa atin na tunay ngang nagpapatuloy na ibinibigay at ginagawa ang kanilang responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. Ibahagi natin ang ating Panginoon. Maging pagpapala at daluyan tayo sa bawat isa, sa kapwa natin, maging daluyan tayo ng pagpapala. At higit sa lahat, madama ang ating pagmamahal sa bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. At ito'y dumaloy sa ibang mga tao sa pamamagitan. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, nawa sa umagang ito ay lubusan nating naunawaan ang intensity at level ng bagay na iminensahe ng inyong lingkod sa umagang ito. At masumpungan ang bawat isa sa atin na tunay ngang gumaganap at patuloy na masayang gumaganap may kagalakan na ginagamit ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon sa panalangin at pagpapala na kung saan ay igagawad po ng inyong lingkod sa oras na ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita mo na nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos sa muling pagpapaalala na kung saan ay mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin. At dahil dito, Panginoon, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak ng si Jesus para sa aming kaligtasan. At sa oras na ito, Panginoon, tunay na dalangin ko po na ang lahat ng nangyari o ginawa, Panginoon, ng aming Panginoong Jesucristo ay tunay ngang hindi mawalang halaga o mabaliwala. Bagkus, Panginoon, sa pamamagitan po namin ay magamit namin ito at maging daluyan kami ng pagpapala. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga anak niyong nanonood sa oras na ito. Ang Papuri Baptist Church of Dasmariñas ay patuloy na maging daluyan ng pagpapala. Igawad nga po ninyo, O Diyos, ang inyong masaganang biyaya sa pamamagitan po ng inyong abang lingkod. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, at ang patuloy na pakikipisan, patnubay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat mula ngayon
at magpakailan paman. Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Mapagpalang umaga. Soli Deo Gloria. God bless us all.